Next tutorial is mag-add tayo ng ridge cap sa roofing natin. Yung ridge cap, kung hindi nyo alam, ganito yun. Ridge cap. Mga ganyan na yan. Sa gitna ng roof, yung parang sa corner niya. Yan. Ito yung mga ridge cap. Yan, ito. Pero yung gawin natin is basic lang. Ito, okay? So, start na tayo. So, ang gagawa ko nito ng box. Yung usual na ginagamit ko na size is 200 mm or 20 cm. Tapos yung height niya is 18. Nasa pala tayo dito. So, dito yung height, 18. Tapos dito, kahit na ilang anong size lang. So, right click natin to. Ano ba muna pala? Lagotin muna tayo ng width segments ito. Isa lang. Yan. Right click. Tapos convert to poly. Once na-convert mo na siya, ang gawin natin to is i-lock ko siya para mas mabilis mag-model ba. I mean mag-control. So, snap ko siya. Drag ko dito. Tapos click ko yan. Ito, yung edge. Y-axis, ganyan. Yan, ibaba ko to. Kahit na hindi siya nakasnap. After nyan, lagay ko dito. Tapos, left view. Mag-left view ako. I-spread ko na siya. Ganyan. Yan. After nyan, diba medyo ano siya, medyo rounded ang gabas niya, parang smooth. So, ang gawin natin, para mawala yung smooth, select ko yung F4 ko, select ko yung ito, yung model nito, select all, tapos split. Sino yung ginawa natin sa roof kanina. Yan. So, itong gizmo na to, kailangan natin siya ilagay dito sa dulo. Ito, click ko yung ditong pangatlong option sa max, tapos affect pivot only. I-drag ko yung gizmo pataas dito, lagay ko siya sa pinakadulo ng ridge. Tapos deactivate. Okay, so nandiyan na sa dulo. After nyan, duplicate ko siya. Yan. Copy lang. Tapos i-snap ko siya dito. At ikutin. Make sure ninyo naka-angle snap ka. Yan. Minsan hindi siya perfect kasi merong roof na hindi 45 degree talaga. So okay lang yan. Ang gawin natin i-adjust natin siya mano-mano. Ganyan. So move ko siya dito. Yan. Ito nga hindi pantay oh. Kaya ito i-atras. Yan. Sa atras yan. So, ito yun siya. So, once na-drag ko na siya, itugma ko sa edge ng ginawa nating roof. Tapos, di ba, pantay pa. Ibaba natin to. Tapos, yung pinakababang points ito, ng vertex, snap natin siya dito sa roof din na ginawa natin sa baba. Yan. Di ba pumasok yung sa kabilang dulo ng ng ridge. So, gagawin natin yan, click ko to, control, press yung control, naka-steady. Tapos i-akit ko siya ganyan. Yan. Kung dito umakyat siya, hindi, okay na, tama na pala. So, after nyan, kumbaga itong result, ito yung main source natin. So, nakita niyo medyo sa kabila, pantay lang sila. Gagawin natin, click ko to, i-mirror ko. Tapos copy. Yan. X-axis, copy. Pero kapag lumalag pa siya, okay lang yan. Atasan natin, ganyan natin, no? Balik natin. F3 ko. Snap ko dito, tapos perspective view, i-zoom, yan, akit ko siya, yan siya, F4 para makita ko yung mga lines, tapos ibaba ko ulit, snap ko yung vertex, yung baba, yan dito, yan, so dito, kulang natin ito ulit, tag ko dito, same system pa rin, ulit lang. Yan, center siya. Tapos front view. Kung alisin ko yung grid, press mo na yung G. Yan, tapos dito, ganun pa rin. Dito, click mo to. Yan. Tapos, activate ko yung vertex. Y-axis. Yan. Tapos, make sure ninyo na yung gizmo nasa dulo parati. Duduplicatean to. Ganun pa rin. Tapos, ikutin ko siya 45 degree. Yan. Tapos, snap ko dito. So, pantay pa rin siya yan. Tapos, click ko to. Dalhin ko sa dulo. Dito naman, meron ditong gagawing para maging hindi siya lumagpas ba. So, ang gawin ko dyan, di ba, ganyan siya. Ganun pa rin yung system kanina sa taas. Pero, ang nangyari dito, medyo lumagpas siya, no? So, ang gawin natin dyan,
Itong part na to, F3 ko, akyat ko, tapos itong pinakababa, ipantay ko siya dito. Yan, sa linya ng roof ba. Yan. Yan. So, mangyari niyan, magmano-mano tayo. So, click ko to, pasok ko siya, ganyan siya. Mano-mano lang. Yung parang, make sure nyo lang na tama yung sukat ng dito, hanggang dito sa dito ba. So, lumaki siya, ganyan. Yan, dito, adjust ko na konti. Yan. So, mangyari niyan, yan, naging flat na siya. Yan. So, duplicate pa rin, mirror, copy, yan. Yan, tama na siya. So, kung gusto nyo wag nang gumawa uli, copy na natin to, copy natin. Unahin natin to yung baba, duplicate ko. Ito, snap ko yung pinakadulo nito, ito sa pinaka-center, yan. Tapos front view, ibaba ko to. Ito siya, dito yun. Yan, so lumagpas. Basta natin. Yan. Ito, ayusin na natin actually, yan. Tapos sakit na natin. Yan, tama na yan siya. Kasi nagtama siya kasi kung ano, make sure nyo lang na yung pag-model nyo tama sa lahat. I mean, accurate ba? Para hindi ka na mahirapan sa kabilang dulo na mali yung size, hindi pantay, mga ganun ba? Kasi kapag hindi pantay yung ibang model mo, mali din yung ginawa mong ano. Sa iba, medyo gagawa ko ng bago, para ganun. And then, duplicate tayo. Tapos sakit natin. Yan, tapos ito, i-atras natin. Ang dahil ginawa natin siya, so ang yung gusto mo nandito sa dulo. So okay lang yan, hindi naman natin kailangan yan. Ito naman yung main source natin sa taas. Yan. Yan. Z-axis. Yan, tapos ito sa kabila. Yan. Yan. So, meron ka lang read sa front view. Kung anong dito, ganun dito, pwede mo lang gawin to. Dito mo lang. Same process pa rin. Yun lang. Thank you sa panonood.